ba? Yap, ako pa. Kuya Kim, di ba ang mga Pilipino noong panahon ng Kastila ay mga alipin, Indio? Di lahat ng Pilipino ay naghihirap sa panahon ng Kastila. Marami sa mga dato at kanilang pamilya at iba pang mula sa uri ng Maharlika ay nananatili sa kanilang faborableng katayuan. Dahil kailangan silang kaibiganin ng mga Kastila upang makatulong sa pagpapalaganap ng kapangyarihang Kastila. Ang mga Pilipinong ito ay siyang naging mga kabesa de barangay, Gobernador Rosilio at mga katiwala ng mga Kastila. Na daw ang bagong gitnang uring Pilipino, bunga na kaunlarang binibigay ng komersyo sa daigdig. Hindi lamang isang kabuhayan ng mga piling mamamayan. Binubuo ito ng mga mangangalakal, magsasaka at komersyo, siyanteng sik. Aha! Anong gagawin natin dito, Kuya Kim? Magsisimba ba tayo? Pwede, pero hindi talaga yun ang pinunta natin dito. Nadaan lang tayo dito kasi napapagod na ako. Kanina pa tayo naglalakad eh. Tumatanda na kasi. Ano yun? Wala. Sabi ko, ituloy na natin yung usapan natin. Alam mo ba na may kaganapan sa Simbang Katoliko noon na naka-impluensya rin sa mga Pilipino? Aha! Alam ko yan. Ni-rape ng ilan sa mga pari. Ang ilan sa mga Pilipino noon. At nagad ang Pilipino, tama? Tama! Ano ka ba? Mali! Puro kalokohan, may dalawang uri ng paring Katoliko noon sa ating bansa, ang sekular at ang regular. Ang mga secular ay ang mga pari nag-aral at sinanay sa Pilipinas at walang kinaanibang anumang orden at di tulad ng mga pari regular o prali na nag-aral at nagsanay sa Espanya at kabilang sa anumang orden tulad ng Dominicano, Franciscano, Recolecto, Agustino at Jesuita. Ayon sa batas na kani-kaniyang tungkulin ng mga sekular at regular. Ang regular ay di maaaring humawak ng parokya, samantalang ang sekular ay ang inihirang na pura parokya. Haba-haba naman ang kwento mo, Kuya Kim. Ginutom tuloy ako. Sige, tara dun. Kuya Kim, ano pa bang ginawang aksyon ng mga paring sekular pagkatapos ipatupad ang sekularisasyon? May nagtanggol po ba sa sekularisasyon? Siyempre, pinaglaban ng mga paring sekular ang kanilang karapatan. Andiyan si Padre Pelaez at si Gregorio Militon Martinez. Si Padre Pedro Pelaez ay isang mistisong Kastila. Siya ang sumulat sa reyna ng Espanya upang tutulan ang atas ng 1861 dahil nilabag ng atas ang mga probisyon ng Konseho ng Trent. Siya rin ang patnugot ng El Eco Filipino, isang pahayagan para sa pagkakapantay-pantay ng representasyon at katarungan ng mga paring Pilipino. Si Gregorio Militon Martinez naman ay arsobispo ng Maynila, naging obispo ng Cebu at Nueva Caceres. Humiling siya sa reyna ng Espanya na bawiin ang atas 1861 at magpatupad ng programang pagsasanay ng mga seminaristang Pilipino para sa parokya. Buti na lang pala may mga nauna sa pagtanggol sa karapatan ng mga Pilipino. Alam mo ba na may isang gobernador general na napamahal sa mga Pilipino? Andyan si Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Noong 1868, nagkaroon ng himagsikan sa Espanya laban sa walang bahala at autokratikong pamamahala ni Reyna Isabel II. Isang republika ang pansamantalang itinatag at ang liberalismo ay pinakalat ng mga rebelde sa Espanya at pati sa kolonya nito. Sa paglaganap ng liberalismo, maraming Kastilang liberal ang nagpunta sa Pilipinas. Noong Hunyo 23, 1869, hinirang si Carlos Maria de la Torre bilang Gobernador General ng Pilipinas. Siya ang pinakapopular na Gobernador General lalo na sa mga sekular, ilustrado at masa. Mga pagbabago na naganap sa ilalim ng pamamahala ni Gobernador General de la Torre. Pinasigla niya ang kalayaan sa pagsasalita at pagmamahayag. Inalis niya ang sensura. Nireforma ang sistema ng pagpaparusa. Mataimtim na pakinggan at napayapa ang mga nag-aalsang bubukid. Nag-alis ng sariling gwardya at nakihalubilo maging sa mga karaniwang tao. Pinabalik sa Espanya si Gobernador General de la Torre nang bumagsak ang liberal na rehimen noong 1871. Pinalitan si Gobernador General Rafael de Izquierdo si Gobernador General de la Torre. Ang Gobernador General na may kamay na bakal, pinago niya ang lahat ng patakarang ipinatupad ni Gobernador General de la Torre. Ang mga pribilehiyong itinatanggap ng mga manggagawang Pilipino sa arsenal ng Cavite tulad ng libre sa buwis at sa pilitang pagtatrabaho ay kanyang inalis.
Kuya Kim, ano po bang naging epekto ng pagkakaalis kay Gobernador General De La Torre at ang mga naging aksyon ni Gobernador General Izquierda? Dahil sa utos ni Izquierdo, hindi sa sapit ang pagbubuwis ay nag-alasa ang mga sundalo at manggagawa sa arsenal ng Cavite noong gabi ng Enero 1872. Sa pamumuno ni Sargento La Madrid, napatay ng mga nagsipag-alasa ang mga opisyal na militar ng Kastila. Ngunit nasugpo ng pwersa na nagmula sa Manila ang grupo ni La Madrid. Noong Enero 1872, nasugpo ang pag-aalasa at pinatulang ipapatay ang lahat ng sumali. Sinamantala ng mga parailing tutol sa sekularasyon ang parokya ang insidenteng ito para idawit at ipadakip ang mga paring sekular sa pag-aalsa. Ang mga sekular na pari na hinuli, Padre Jose Burgos, Mariano Gomez, Jacinto Zamora, Agustin Mendoza, Mariano Sibilia, Don Bio del Pilar, Miguel Pardo de Tavera, Jose at Bioma, Maria Basa. Pagkaraan ng huwad na paglilitis sa tatlong pari, sila ginarote sa Bagumbayan noong Pebrero 17, 1872. Huwad dahil ang tumistigo laban sa tatlong pari na si Francisco Sadua ay pinangakuan ng kung ano-ano ngunit binitay din upang di makapagsalita ng katotohanan. Samantalang ang iba ay nahatulang mabilanggo ng 10 taon at ang iba naman pinatapon sa Marianas. Aha! Yan pala yung Gombursa, yung tatlong paring martir. Gomez, Burgos, Zamora. Ano naman naging epekto ng pagkakabitay sa tatlong pari? Dahil sa pagkakabitay sa tatlong pari, nagsimula ang bagong panahon sa Pilipinas, ang pag-usbong ng diwang makabayan ng mga Pilipino. Kung walang 1872 ay wala rin Plaridel, o kay Haina, o kay Santiago, o kay di nagkaroon ng magigiting na Pilipino sa Espanya. Kung walang 1872 ay Jesuita na ngayon si Rizal, at sa halip na susulat Noli Me Tangere ay susulat ng kabaligtaran nito. Sino-sino ba tong binanggit ni Jose Rizal? Ano ang kontribusyon nila sa pag-usbong ng pambansang kamalayan ng mga Pilipino? Susunod na... Dude! What's up? Up? Ano ko, elevator? Pindot dito, up siya. Pindot dito, down siya. Up, down, up, down. Ano bang gusto mo? Pindutin ako? Mahirap maging up pag madami kang work, siksikan sa MRT. Mataray ang boss ko. Lagi ako naubusan na pichi-pichi sa cafeteria. Lagi ako nakapkapan ng security guard kahit yung may hindi naman. At higit sa lahat, lagi nagsaselos ang girlfriend ko sa ex ko na ngayon bago kapitment ko na. Pare, light na. New Lipton Iced Tea Sparkling. Enjoy the refreshing fizz of soda with a hint of real tea. It's bubbly but light. Hey, what's up, pare? Lipton Iced Tea Sparkling, the lighter side of soda. Yes, boss. Yes, boss. Right away, boss. Opo, boss. Yakin mo eh. Yes, Bakit boss. nyo? Kailangan lahat. Opo, boss. Email. Right away, boss. Yes, boss. What's your name? Yes, boss. Kailan kaya ako magiging boss? Walang pinipiling oras ang mangarap tulad ng all-time great value sa McDo. Enjoy our double cheeseburger with 2 100% pure beef patties and cheese for only 50 pesos. Boss, may nakaupo ba rito? Wala. Bro, kilala mo ba siya? Akalain mo, Kuya Kim? May statue pala dito sa Cabanatuan si Sorok? Si Antonio Luna yan. Tama. Ay, sorry naman kasi eh. Si Antonio Luna yan. Membro siya ng Kilusap Propaganda.